Ano to? Saan ako? Bakit parang ang linis dito? Parang wala akong makitang basura ah. Nakabalik na ba ako sa Davao? Oh, may bisita pala ako. Magandang araw, Mr. President. Halika, upo ka. Mukhang nalilito ka. Sino ka? At bakit parang ang payapa ng lugar na to? Parang Davao pero di ko maalala kung saan kadre. At teka, bakit parang kilala kita? Ikaw ba si Ferdinand Marcos? Tama ka, kuma. Ferdinand Edralin Marcos, ang dating Pangulo ng Pilipinas. At ikaw naman, kung hindi ako nagkakamali, ay si Rodrigo Duterte. Tama ba? Oo, ako nga. Pero teka, bakit magkasama tayo? At bakit parang nasa langit tayo? Patay na ba ako? Kahapon lang kumakain pa ako ng balut sa bahay. Huwag kang mag-alala. Hindi ito langit, hindi rin impyerno. Isipin mo na lang na ito ang waiting room ng mga leader. Dito tayo nagkikita-kita para mag-usap tungkol sa ating mga nagawa at hindi nagawa. Waiting room? Parang airport launch lang ah. Anong hinahintay natin dito? Connecting flight papuntang langit o impyerno? Hindi ko rin alam. Pero habang nandito tayo, usap muna tayo. Alam mo, matagal na kitang gusto makilala. Marami akong naririnig tungkol sa'yo. Ganun ba? Ako rin. Marami akong naririnig tungkol sa'yo. Pero teka, ano ba ang gusto mong pag-usapan? Yung martial law mo o yung mga sapatos ni Imelda? Ang martial law. Isang kontrobersyal na panahon. Pero para sa akin, ito ang paraan para may balik ang disiplina sa bansa. Alam mo naman ang Pilipino, minsan kailangan ng matibay na kamay para sumunod. Simpleng pagsunod sa traffic light, di magawa. Tama ka dyan. Tama ako, di ba? Iron fist din ang style ko. Disiplina ang kailangan ng mga tao. Pero teka, hindi ba ang dami mo kalaban noon? Paano mo kinaya? Simple lang. Strategy and charm. Kailangan mo maging matalino sa pakikitungo sa mga tao. At syempre, kailangan mo rin ng suporta ng militar. Ako, wala akong charm. Diretso lang ako. Kung ayaw nila di ba hala sila? Pero teka, paano mo na-handle ang mga kritiko mo? Ako kasi, sinasagot ko lang sila ng bola. Iba-iba tayo ng style. Ako, pinapakita ko na ako ang may control. Pero alam mo, kahit anong gawin mo, hindi mo maiiwasan ang mga kritiko. Parte na yan ng pagiging leader. Tama ka. Pero minsan nakakainis din, no? Parang kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin sila. Ikaw, ano ba ang pinakamasakit na sinabi sa iyo noon? Siguro yung tawagin akong diktador. Feeling ko hindi naman ako diktador. Ginawa ko lang ang tingin kong tama para sa bansa noong panahon na yon. Pero alam mo, kahit masakit, tinanggap ko na lang. Ikaw, ano naman ang pinakamasakit na narinig mo, Mr. President? Napo, marami. Pero siguro, yung tawagin akong mamamatay tao, hindi naman ako pumapatay ng tao, di ba? Nagpapatupad lang ako ng batas. Pero alam mo, minsan, niisip ko rin, tama ba lahat ng ginawa ko? Natural lang yan. Lahat tayo may mga desisyon na pinagsisisihan. Pero ang mahalaga, ginawa mo ang tingin mo makakabuti para sa bayan. Ikaw, Mr. President, may pinagsisihan ka ba?
Yung tipong gusto mong balikan at baguhin. Marami rin. Siguro kung may babalikan ako, mas magiging maingat ako sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Di lahat ng nasa paligid mo ay totoo. Ikaw, may ganun ka rin bang karanasan? Ang daming trapo sa paligid ko. Akala mo kakampi, pero ang totoo, may sariling agenda. Pero minsan gusto ko na lang mag-isa, mas tahimik pa. Ganyan talaga. Pero alam mo, kahit anong hirap, ang pagiging leader ay isang pribilehiyo. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na maglingkod sa bayan. Tama ka dyan, Mr. President. Pero minsan, iniisip ko rin, worth it ba lahat ng stress? Ikaw, worth it ba para sa'yo? Oo, worth it. Kasi kahit papaano may naiwan akong legacy. Ang tanong, ano ang legacy na naiwan mo? Siguro yung kampanya ko laban sa droga. Gusto ko lang naman maging ligtas ang mga Pilipino. Pero alam mo, minsan, iniisip ko rin kung tama ba yung paraan ko. Walang perpektong leader, Mr. President. Ang mahalaga, ginawa mo ang makakaya mo. At kung may pagkakamali, tanggapin mo at matutuwa. Tama ka. Pero teka, bakit parang ang seryoso ng usapan natin? Hindi ba pwedeng mag-joke muna tayo? Ikaw ba, may alam kang joke? Hindi ako masyadong magaling sa jokes. Pero sige, ikaw muna. Ano pa ang joke mo? Oh, okay, ito. I know ang pagkaparehas ng putot at tula. Ano? Pareho silang nagmula sa poet. Ayos siyang joke mo. Simple pero rock. Sige, ikaw na nga ang hari ng jokes dito. Wow! Ano to? Panaginip lang pala? Pero parang totoo. Baka naman masyado lang akong napagod kahapon. Si President Marcos pa talaga ang napanaginipan ko. Ano kaya ang ibig sabihin noon? Oh, nandito na pala ang mga bisita ko. Ang buhay na naman. Kamusta